Good morning and for today's ka-farmers. So ngayon araw ay tignan natin yung ating palay ngayon. Nasa 46 days na. So papakita ko sa inyo yung status ng aking triple to na inabunuan natin last week. So nandito tayo sa farmers. So ayan po yung resulta ng ating pag-abuno. So lalong gumaganda. Ayan, napaka-astig ng dating. So yan po ay nasa 46 days na ngayon. So medyo mapalad tayo dahil maganda po yung resulta. So ngayon lang tayo nakapagtanim ng palay na medyo recover tayo ng damo. Kasi kadalasan po pag nagtatanim kami ng direct seedling, ito dry seedling ang tawag ito, ay talagang mahirap i-control yung herbicide. So this time ay nakokontrol po natin yan dahil po sa ginawa natin pag-apply ng pangbuto ng damo, yung tinawag natin na Oxyprime. So siguro dahil doon ay nakontrol po natin yung damo. So although meron naman nakikita na konti-konti, ay walang problema dyan dahil kayang-kaya naman ng ating palay yan. So ito ay nasa 3 beses lang po tayo nag-apply ng pang herbicide. Unang-una, after 5 days planting, nag-apply tayo ng Oxyprime kasama yung Ground Plus. So kadalasan naman talaga yan po ang ginagamit ng mga farmers para sa buto ng damo. So gina-prevent na yung damo para hindi magtubo. Yung Ground Plus naman para po sa mga buhay na damo. Kasi ito isang beses lang po ito na traktor. Pangalawa ay rotor din, yung nagsabog na kami. So siguro ito ang mga dahilan kaya konti yung mga damo na nakatubo, hindi nakagwanta. So yan po talaga, grabe, napakalusog. Alhamdulillah. So pangalawang apply natin ng herbicide is after ng Oxyprime, mga 7 days ang interval niya, pagitan. So nag-apply naman ako ng Agroban with 2,4-D na ester. So yun, sabi nila malakas daw kung ester ang gamitin. So wala naman problema, depende po yan sa dosage na ilalagay niyo. So nag-apply talaga ako ng ester, nasa isang takip lang ng 2,4-D. So okay naman yung resulta, walang problema, hindi naman namamatay ang palay. So nasa sa inyo na yan ka-farmers ang tansya ninyo. So lahat ng nakatubo doon sa pag-apply natin ng ester, 2,4-D at saka Agroban, yung maliliit na damo na tumutubo ay namatay po yun dahil doon sa Agroban. So pangalawa doon, after ng 7 days naman, nag-ulit po tayo ng 2,4-D Hydonal. 2,4-D Hydonal, hinaluan ko din ng Agroban. So talagang wasak-wasak yung damo doon. So pangatlong apply lang ang nagamit ko dito para sa pag-control ng mga damo. Yung last talaga yung Hydonal, 1 quart yun, kasi 1 hektarya po ito. So yun, hinaluan din natin ng Agroban ng konti. So majority, ang marami doon ay Hydonal kasi may kangkong tayo. Tapos yun na yung last na apply natin dito ka-farmers, wala nang nakasunod. So ito hanggang ngayon, ito wala pa ring damo. Ang ginagawa lang natin diskarte dito, kinokontrol natin yung tubig. So yung tubig hanggang kaya, pinupuno natin yung mga kahon-kahon para wala na magsunod. So although may konting mga damo dyan, walang problema dyan kasi hindi na yan marami, hindi na yung damo nakakatakot para sa ating palay. So yun lang ang naging diskarte natin dito ka-farmers. So depende na lang yan sa bawat farm kung anong mga diskarte nila. Kanya-kanya naman po diskarte yan. At saka nakadepende po yan sa
ano yan, lupa, kung anong mga damo ng lupa. Kadalasan dito kasi sa akin ang mahirap i-control dito yung tinatawag nilang limba-limba. So medyo mahirap yan. Ang kadalasan dyan pag limba-limba, namamatay lang po yan pag malaki na, may bulaklak na. Hindi siya namamatay sa maliit. So yun lang mga ibang mga diskarte ng mga farmer dito. Kinukontrol ang damo na maliit pa. Yan, dahil pag lumalaki ang damo ay talagang mag-iiyak ka sa hirap kung paano yan papatayin. So yung katabi ko dyan, gumagamit pa sila ng Salvador, mga Roadrunner. Yan kasi yung mga damo dyan hindi na kukontrol. So bumibilis talaga yung pagdami nila. So ito sa atin, sa awa ng Diyos, wala naman talaga panibagong damo. So nasa 46 days na itong ating palay. So sa tingin ko mahirap na po talaga yan abutan ng damo. So yun lang ang ating short vlogs ka-farmers. So sana may natutunan kayo sa vlog ko na ito. So yun lang ang ginawa natin. Unang-una, nag direct seedling tayo, sabog toyo. After 5 days, nag-apply tayo ng herbicide, yung tinatawag ng Oxyprime, yung para yun sa buto ng mga damo. Parang Rongstar din. Kaso lang yung Rongstar magasto, 2 quart ang kailangan. So pag 2 quart, nasa 2,000 plus yun. Yung Oxyprime, mura lang po yung 1 quart lang kaya ng 1 hektar. So nasa 1,150 lang ang pagbili namin dito. So naghalo lang tayo ng 1 quart na ground plus. Yun, mura din. Oo, nasa 1,500 lang yung gasto natin. So mas mabisa pa yung Oxyprime. So after ng 7 days, yun, nagsunod naman tayo, nag-apply ng Agroban with 2,4-D na ester. So after naman yun, pagkasunod 8 days naman, nag-apply ulit tayo ng Hydonal. So yun lang ang last na i-apply ko dito ka-farmers. So ito na, na-finish na talaga, walang nakalabas ng damo. Pero ang sikreto lang dito na iba, kailangan i-control ang tubig. Yung mga kahon mo talagang kailangan malalakas talaga ang paglagay para wala talaga magsunod na damo. So hanggang dito lang yung ating short vlogs ka-farmers. Thank you for watching.